Parang candy nga talaga itsura niya, no? Kalabasa, candy, pwede ba yun? Tikman natin para malaman natin kung totoo yung sinasabi ni Nana na candy kalabasa. Eto na. Sa isang bigla, nawala ang kanilang anak. Ano? Candy talaga? Wow. So, tignan natin kung ano magiging lasa nito mga ka-onyx. Ilalagay sa tinapay yung kalabasa candy. So, nandito kami ngayon sa 3rd floor. Yan, kita nyo ating mga kasama, si Nanay, si Ate Rosalie. Hello po. Yan. Good morning. Kain. At ang ating mahal na Reyna. Narito tayo sa 3rd floor. Magpipiknik raw tayo mga ka-onyx, sabi ng mahal na Reyna. Kaya pinahirapan natin si Nanay at si Rosalie, no, na magdala ng mga pagkain dito sa 3rd floor. So sila rin. Ayan, good morning and good vibes mga ka-onyx. Narito tayo ngayon sa Kanubing Uno, no? Sa 4th floor ng ating bahay. At kasalukuyan tayong nagpapainit dito sa taas ng 4th floor. Siyempre, kailangan natin yung init para doon sa mga mahihina na mga buto gaya natin. And of course, kailangan din yan ng mga buntis ng ating mahal na Reyna. Kaya lang, kung mapapansin niyo mga ka-onyx, no, hindi masyadong lumalabas yung araw ngayon. Pero lumalabas naman siya pa konti-konti lang. Pero at least andito tayo hihintay ng kanyang init at syempre nagre-relax na rin. Kaya saan na ba yung aking mahal na Reyna? Andyan lang siya sa 3rd floor. Puntahan natin mga ka-onyx. Hindi na siya makakakit dito dahil sabi niya ay medyo naiihi siya kapag umaakyat siya sa mga hagdan. Kaya hindi na siya umakyat ng 4th floor. Dito lang siya sa 3rd floor. Yan. Yun, ating mahal na Reyna. Okay, meron lang kausap, no? Mga ka-onyx. Yan. Kausap lang si Nanay. Nasa first floor lang. So, kausap lang si Nanay, nasa 1st floor lang. So, bakit kayo nag-usap ni Nanay? Pinapakit ko yung pagkain. Dito tayo kakain. Yan, mga ka-onyx. Parang magpipiknik kami, kakain kami sa labas. Dito sa 3rd floor. Kasama sila Nanay at si Ate Rosalie. Samahan nyo kami, kumain tayo mga ka-onyx. Kumusta na ba ang ating baby? Alam nyo mga ka-onyx, no, katatapos lang rin magpa-check up ng ating mahal na Reyna sa aming OB kay Dr. Castillo. Kay Dr. Castillo, shout out sa iyo Dr. Castillo. And maraming salamat sa iyo Doc Castillo, no, sa iyong pag-aalaga at pagbibigay impormasyon sa updates ng aming baby sa sinapupunan ng mahal na Reyna. Kumusta na raw? Anong balita? Okay naman siya. Ano na siya? Nakapasto na siya ng maayos. Hindi na siya suhi. Narinig nyo yun mga ka-onyx? Hindi na raw suhi ang ating baby. Wow, good news, di ba? Dati nung huli kong update, ang sabi ng OB ay nasa paa siya. Yung paa niya ay nasa puwerta, ibig sabihin suhi. Pero ngayon umikot na raw. Wow, good news. Kaya doon sa mga nag-comments nung napanood yung vlog na yon mga ka-onyx, ay maraming salamat sa inyong comments, no. Medyo nabuhayan kami ng loob kay Ma'am Roda Sancho, no. Ang sabi niya sa atin sa kanyang comments ay iikot pa si baby. So, nangyari nga, Ma'am Roda Sancho. Shout out sa iyo, Ma'am Roda Sancho, kung saan ka man ngayon. At maraming salamat sa iyong comments. Umikot nga si baby. So tama kayo ma'am, maraming salamat. Kaya ngayon normal na ang posisyon ng ating baby sa sinapupunan ng ating mahal na Reyna. Yes baby, good morning. So kasama natin si baby sa pagbablog natin mga ka-onyx. Baby, nakikain din Alam ng mo na ating day 6 ay kala natin siya nalaman day 7 ay day 7 week 7 kasama na siya.
Di ba may journey siya? Yun, oo. Kaya kami nandito mga ka-Onyx, no, nagpapainit lang talaga kami ng mahal na Reyna. And syempre, habang nagpapainit ng araw, pero si Haring Araw hindi lumalabas, okay lang. So, nagre-relax na lang kami rito. So, nagbi-milk ang ating mahal na Reyna, nag-oatmeal. Ako, milk to mga ka-Onyx, yung ating iniinom. Milk, pero hindi na siya yung mga beer brand, mga Alaska. Unlean na siya mga ka-Onyx, para sa mga mahihina ng buto. Sa mga may edad na. Pang matanda na daw. Ano? Pang matanda. Pang matanda. Matanda na. Charot. Yan. So, hindi ko alam mga ka-Onyx, no, baka meron kayong ideya. Mag-comments naman kayo kung ano ba maganda para sa mga mahihina na mga buto. Insure ba? Unlean? Pero kasi ako gusto ko yung natural lang, ano. Kaya madalas ang iniinom ko, ito, araw. Maganda yan, natural na pampatibay ng buto. And then, ano pa ba? Yung mga collagen na tinatawag, yung feet ng manok, yung paa ng manok. Napakaganda raw niyan, mga ka-Onyx. Mga natural, pero hindi natin alam kung ganun ka-healthy yung paa ng manok. So, kung meron kayong idea o may alam, mag-comments kayo mga ka-Onyx para naman ma-take up ko yung mga ganyang pampatibay ng buto para naman paglabas ni baby, kayang-kaya pa rin natin siyang buhatin. Kaya nagpapalakas tayo ngayon ng ating mga buto-buto. Gatas ng kalabaw. Wala Yung pala yung natural mga ka-Onyx, no? Kaya lang, gatas ng kalabaw, yung fresh milk. Hindi man kalabaw, baka, kambing. Yung fresh milk noon, no? Yung mula doon sa farm. Pero naghahanap tayo noon. Ang hirap kasi maghanap noon mga ka-Onyx, yung mga fresh milk ng baka, kalabaw, kambing. Nahirapan tayo maghanap dito. So, kaya naghahanap tayo talagang pwede natin everyday, no? Everyday ito, unlean. Kasi may nag-comment sa atin, no? May nag-suggest sa atin, no? Si Ma'am Dory. Ma'am Dory Iranzo, shout out sa'yo. So maraming salamat sa iyong suggestion sa akin. Ito, nag-unlean na ako, ano? Siya po kasi yung nagsabi sa akin na mag-unlean daw kasi yun yung kanyang iniinom mula nung sumasakit ang tuhod niya, yung mga nagba-badminton. Kasamahan ko yan sa badminton si Ma'am Dory, no? Isa sa mga magagaling na mag-badminton na kasama ko. Kasamahan din namin sa office yan, si Ma'am Dory. Ma'am Dory, maraming salamat ha. So nag-take up raw siya ng unlean. After no, mga isang taon, tumibay daw yung buto niya. Hindi na sumasakit yung buto niya pag naglalaro kami ng badminton. Kaya sabi niya, mag-unlean din daw ako. Kaya yun yung sinunod ko. Gaya ng sabi ni Ma'am Dory. Thank you and shout out sa iyo, Ma'am Dory. Ako nakita ako ano mas doon sa so pangalan dito, doon ako. Si Ate Balo siya doon kabloktok doon sa kwarto. Iwanan ko pa nga siya. Ayan na pwede yun. Kain tayo, mga ka-Onyx. So, nandito kami ngayon sa 3rd floor. Yan, kita nyo ating mga kasama. Si Nanay, si Ate Rosalie. Hello po. Yan. Good morning. Kain. At ang ating mahal na Reyna. Narito tayo sa 3rd floor. Magpipiknik raw tayo mga ka-Onyx, sabi ng mahal na Reyna. Kaya pinahirapan natin si Nanay at si Rosalie, no, na magdala ng mga pagkain dito sa 3rd floor. So sila rin yung nagluto. Mahangin. Fresh ba dito? Mahangin daw, tsaka fresh dito. Kaya dito kami nag-breakfast mga ka-Onyx. So minsan lang to, no, first time siguro namin na kumain dito sa 3rd floor ng aking mahal na Reyna at kasama yung aming pamilya. Yan. Ang ulam natin mga ka-Onyx, eto, hindi natin sinayang yung bulaklak ng, no, yung mga bulaklak ng kalabasa. Kita niyo yan, ano? Bulaklak ng kalabasa at saka hinaluan lang namin ng sardinas. Wow. At saka etong talong na inihaw at tinorta. Wow. Ang sarap nito mga ka-Onyx. Kain na tayo. Kuha ka dito talong. Balikan ko kayo later, ano? At tayo ay kakain lang at mag-i-enjoy ng ating breakfast. Yan mga ka-Onyx, kung maalala nyo, no, yung ating breakfast na ginawa ngayon, yung niluto nila Nanay at ni Ate Rosalie, bulaklak siya ng kalabasa na tanim natin sa harapan. Kung nakikita ninyo, pinaharvest na namin yung sayang, yung mga lalaking bulaklak.
Yun yung inihalo natin dito sa ating breakfast, sa ating hinaluan ng sardinas. Tsaka yung mga talbos ng kalabasa. So napakinabangan mga ka-onyx, talbos ng kalabasa inihalo natin. Tsaka yung bulaklak ng kalabasa. Ito, yan. Ang sarap ito. Paborito ko ito mga ka-onyx, lalo na yung bulaklak ng kalabasa. Ang sarap niya. Malalasahan mo yung linamnam at yung texture nung bulaklak ng kalabasa. Wow, ang sarap. Yan, mga ka-onyx. Bago tayo pumunta ng hardware para mamili ng mga materyales na ipagagawa natin para sa bakod natin dito, at magpapaayos din tayo ng tricycle natin ngayon sa paayusan ng mga talyer para maayos siya. Bago tayo umalis mga ka-onyx ay i-harvest muna natin itong kalabasa na narito sa ating harapan, dahil gagawin niyang dulce nila nanay. Tomorrow paalis na si nanay papunta ng Antipolo, at bago siya umalis papakitaan niya tayo kung paano gumawa ng dulce. Kaya i-harvest natin itong kalabasa. Dinudulce, no? Kinikendi pala ang kalabasa. Dulce ang tawag nila pagdating sa Bisaya o Ilonggo ng candy. Kaya i-harvest natin mga ka-onyx para madulce nila nanay mamaya, no? Habang nandun tayo nagpapaayos ng ating motor at umu-order ng mga materyales sa hardware. Ito mga ka-onyx, hinog na pala. Kita nyo yan, ano? Wow! Pwede nang i-harvest. Kung matatandaan nyo, no, nag-harvest na tayo ng mga kalabasa dito before. Actually, yung isang kalabasa, yung katabi nito, na-harvest na rin nila nanay dito ng mahal na reyna. So wala na siya. Ito naman yung natira ngayon. And then yung mga pinollinate natin ng mga nakaraang linggo pa ay nabuo na siya, no. Isa lang actually ang nabuo kasi siya lang tama ang pagkakabulaklak. At nung pinollinate natin ng manual, nabuo na siya. Ito yun mga ka-onyx. So, wow! Ito na siya. Pero yung ating i-harvest ngayon, ito na yung na-pollinate pa dati ni nanay, no? Manual pollination. Ngayon i-harvest na natin siya. Yan, ito. Okay. Aray ko. Wow. Medyo matinik lang mga ka-onyx yung ating yung kanyang sanga, kaya hindi natin hinawakan sa sanga. So dito natin siya hinawakan. Ang bigat niya siguro mga 3 kilo o 4 na kilo rin to mga ka-onyx. So idudulce ni nanay. Wow, sarap nito. Tingnan natin mga ka-onyx mamaya. Sana abutan pa natin yung habang nagluluto sila nanay ng dulce, kasi 1:30 PM na ngayon, so tulog pa sila. Pero pag alis natin, baka hindi natin alam kung anong oras tayo makakabalik dito. Sana maabutan natin kung paano nila gawin yung pagdudulce, para ma-document din natin at maipakita natin sa inyo kung paano magdulce o mag-candy ng kalabasa. Hindi ko pa natitikman yung mga ka-onyx eh. So ang mahal na rin na lang ang nagkwento na at nagsabi na idudulce nila nanay etong kalabasa. Kaya tignan natin, sana maabutan natin mamaya kung paano nila ginagawa ang pagdudulce ng kalabasa. Ayan, mga ka-onyx, ginagadgad na ni nanay yung ating kalabasa. Nakita nyo ba? So nahiwa na siya, nabalatan na yung kalabasa, at ngayong ginagadgad na siya ni nanay. So sabi nga ni nanay, no, tignan na lang o tikman na lang namin kung paano ba gawin yung dulce. So mamaya balikan natin si nanay para makita natin kung paano niya ginagawa yung dulce na tinatawag. Ano bang tawag yan? Candy, Nay? kalabasa eh. Ano po? Kalabasa. Kalaba- Kalabasang candy. Yon, kalabasang candy. Parang first time ko nakaparinig ng kalabasang candy. Kinikandy pala ang kalabasa. Tignan nga natin yan mga ka-onyx. Matikman na naman natin yung bagong putahe na ipapatikim sa atin ni nanay. No? Bagong specialty. Ang dami talagang lutong alam ni nanay. Ano? Talagang di natin kung saan niya pinagkukuha yung mga recipe niya na yan. Kalabasang candy. Laking hirap, lahat na lang ginagawa.
Ganon, parang eksperimento na lang. So, tikman na lang natin mga ka-Onyx kung masarap yung eksperimento ni nanay. Dahil laking hirap, yan yung mga experiment nila, no? Para hindi masayang yung mga gulay, mga kalabasa ng mga tanim nila. Ani na hindi man. Yes, ani na hindi na mapakinabangan. So, ginagawa nilang other process. So, kinendi naman nila. Ngayon, yung kalabasa. Nakarinig na ba nung kayo mga ka-Onyx? Kending kalabasa. Mamaya, matitikman natin yan. At syempre, alamin din natin kung paano yung ginagawa ni nanay, no? Kasama natin syempre si Ate Rosalie. Ayan, no? Siya nagbalat kanina. O, balikan natin mga ka-Onyx mamaya. Ayan, mga ka-Onyx, nakasalang na yung gata na merong asukal. Eto, hinahalo ni... Naglalatik na. Hinahalo ni Ate Rosalie. Yan. Then, matapos na gadgarin yung ating kalabasa, ito mga ka-Onyx, no? Gadgad na yung kalabasa natin. Then, nagpakulo ng gata at nilagyan ng asukal. Ito na. Yan yung recipe ni nanay. Tignan natin. Anong kasunod na step niya, nay, pagkatapos? Ano ko na, ibuntog ko na yung na-slice na kalabasa dyan. Maya-maya, ilalagay na yung na-slice na kalabasa doon. Tama? Opo. Yan. Tikman natin mga ka-Onyx siya, no? Kung anong lasa. Kalabasang candy, gata at asukal lang pala yung kanilang ginamit at ihuhulog na yung kalabasa. Pagtutubig ulit eh. Magtutubig. Yun. Ayan. Ayan na siya. Ayan na, nilagay lang pala yung kalabasang ginadgad doon sa Latik. nilatik, no? Na gata ng niyog na merong asukal. Ayan na siya. Okay. Matitikman natin ito mga ka-Onyx. First time natin makakatikim ng kalabasang candy na gawa ni nanay from Antipolo at Bacolod. Tikman natin mga ka-Onyx kung masarap yan. Wow! Kainin na lang yan dyan. Maluto yan dyan sa gata. Sa So, hihintayin natin na maluto lang siya mga ka-Onyx. Yung kalabasa, no? Na nilagay sa latik, no? Gata ng nyog na merong sugar. Tikman natin kung anong lasa niya. Okay? Balikan natin yung mga ka-Onyx. Pagkaluto na siya, para titikman na lang natin. Paano malalaman niya na kung hahanguin na? Pag lumambot na ba? Pagluto na to talaga siya. Malambot na siya. Pagluto na yung kalabasa. Tsaka maano na yung asukal. Didikit na sa kanya yan. Didikit na sa kanya yung sugar tsaka yung gata ng nyog. Pwede mo yung takpansan. Wow! Papainin. Narinig niyo yung mga ka-Onyx? Takpan namin. Wow! Naroon ako sa kwarto mga ka-Onyx, kaya lang naamoy ko talaga yung samyo. Anong bango. Nung candy kalabasa, kaya napalabas ako, kaya ang bango niya eh. Parang, alam niyo ba yung parang ginataang alimango na merong kalabasa? Pero iba yung kanyang lasa kasi medyo parang andoon yung sugar, no, yung tamis niya. Pero may konting pagkakahawig siya ng amoy. Ang bango, kaya napalabas ako sa loob ng kwarto. Malapit na palang maluto yung ating kalabasa. Ano, Nay? Malapit na yan. Tuyo-tuyuin ko lang. Kasi Tuyuyuin lang daw ng konti. Yan. Habang nanonood sila nanay ng Investigador. investigador, no? O hinihintay nilang maluto. Hinihintay nilang maluto yung kalabasa candy, no? Pinatutuyo-tuyo lang daw yan para medyo talagang medyo malagkit-lagkit ba yan ay? Para masarap siyang kainin. Yan. Maghintay pa tayo ng mga ilang sandali mga ka-Onyx bago saka tayo bumalik rito, bago natin siya matikman. Pero tingin ko mas masarap yung tikman ay kapag malamig-lamig na. Yan. Hindi na pa naman nila yan sa tinapay. Ha? Pinapalaman Hindi pa naman ni Daniel sa tinapay. sa tinapay. Si Daniel, ano? Anak ni nanay yan ay kapatid ng ating mahal na Reyna. Kay Daniel, madalas din niyang nanonood ng vlog natin. Shout out sa inyo. Daniel, ano tuloy na Daniel? Galoyo. Daniel Galoyo. Ay, ito na yung candy ni nanay. Ito na yung candy
kalabasa ni nanay na niluluto. Yan, yung favorite mong ipalaman sa tinapay. Nagluto rin si nanay dito, yung harvest naming kalabasa rito sa bakuran. Shoutout sa iyo muli, Kuya Daniel Galoyo. Maraming salamat sa panonood mo sa vlog namin. So sa Antipolo siya mga ka-Onyx nakatira ngayon, ano, at doon sila nakatira na kanyang family. Okay, balikan natin ito mamaya mga ka-Onyx yung candy. Pag naluto na, tikman natin. Wow! Naamoy ko mga ka-Onyx. Ang sarap! Ang bango ng amoy. Kaya mukhang masarap tong luto ni nanay. Ano? So pwede naman siyang tikman ay? Tikman mo na. Yan! Nakain na nila kanina. No? Natikman na yata nila kanina. Kinuha na lang yung mga tutong niya. Pinatuyuan lang siya mga ka-Onyx. Kanina nakita natin, di ba? Niluluto na siya. No? Pinatuyuan lang siya ng gata na merong asukal. Ito na yung itsura niya, yung favorite ni Kuya Daniel na ipalaman sa tinapay. Yan. Ilagay natin yung doon sa mga ice cream. Tikman natin mga ka-Onyx kung gaano siya kasarap. Amoy pa lang. No? Sarap na. Kaya malalaman natin yan kung gaano siya kasarap. Ito itsura niya, no? Wow! Parang candy nga talaga itsura niya, no? Kalabasa, candy, pwede ba yun? Tikman natin para malaman natin kung totoo yung sinasabi ni Nana na candy kalabasa. Eto na. Sa isang bigla, nawala ang kanilang anak. Ano? Candy talaga. Grabe, alam niyo ba yung kamote na minatamis mga ka-Onyx? Pero mas malinamnam pa doon kasi kalabasa siya eh. No? Ang sarap nung lasa niya. Kasi meron daw gata, sabi ni nanay. Mawiwili tayo nito mga ka-Onyx. Pwede siyang itabi, no? Kasi may asukal siya, kaya mapipreserve siya. Kaya pwede siyang magtagal. Ang sarap niya. Ibang klase candy nga. Nakatikim ako ng ganito. Parang jam style siya. Parang ginam. Sarap. Sarap pala yung candy kalabasa. Titikim pa ulit tayo mga ka-Onyx. Sarap eh. Ang sarap niya mga ka-Onyx, promise. No? Hindi mo palalampasin yung subo ng candy kalabasa. Subukan nyo ito mga ka-Onyx, no? Yung recipe ni nanay na candy kalabasa, sobrang sarap. Promise ito mga ka-Onyx. Talagang ma-enjoy mo, napakalinamnam. Kakaiba yung lasa. Na first time kong matikman yung ganitong lasa. Ganito kasarap. Wow! Uulit-ulitin natin to mga ka-Onyx. Sobrang sarap. Ayan mga ka-Onyx, kagagaling lang natin ngayon sa hardware at namili lang tayo ng ilang natin mga materialis na gagamitin natin sa pagpapagawa ulit ng ating bahay. At eto, bumili na rin tayo ng tinapay, ano, kasi sabi nila masarap daw sa tinapay itong kalabasa candy. Ayan, no? So ito yung tinapay natin na pinili, ano. Subukan natin siya sa kalabasa candy, gaya na ginagawa ni Kuya Daniel. Wow. Wow. So, tignan natin kung ano magiging lasa nito mga ka-Onyx. Ilalagay sa tinapay yung kalabasa candy. Masarap pala. Pwede. Pwede. Perfect siya mga ka-Onyx. Pwede. Isa pa. Pwede siya, no? Ito, meron tayo, nagpa-deliver tayo kay Aner ng tuba. Fresh pa ito mga ka-Onyx, no? Tuba from Victoria, in order natin. Kasi sobrang tamis ng tuba na to. Parang pineapple ang lasa.
tikman natin. Niref lang natin siya, pero pag hindi mo niref ang tuba na bagong hango, actually kahapon pa ito ng umaga, kinuha sa Victoria. Niref lang namin siya para ma-preserve yung lasa niya, tsaka yung tamis niya. Pero pag hindi mo siya nilagay sa ref, umaasim na siya, nawawala na yung tamis niya. Pero ito, pag nilagay sa ref, lalo na kung sa freezer, pag pinagyelo mo siya, malamig pa rin, bukod sa malamig siya, matamis pa rin siya. Tikman natin kung matamis pa rin siya. Niref lang natin siya, pero hindi siya sa freezer. Matamis pa rin siya. No? Kaya lang medyo nagkaroon na siya ng konting asim lang. Hindi gaya kahapon na parang pineapple juice talaga ang lasa niya. Wala siyang halong tangal, yung pampalasing na nilalagay sa karaniwang tuba na binibenta at iniinom na mga manginginom. Wala siyang gano'n, no, na nilalagay na tangal ang tawag nila. Masarap. Sarap ang patuloy nito mga ka-onyx. Okay, kain muna ako at mag-i-enjoy magtuba para ma-relax yung ating katawan. Okay na. Oh, inubos ko na, sir. Yan. Okay. So, tuba yan mga ka-onyx. Galing sa Victoria. So, bago umalis si nanay bukas, papunta ng Antipolo, uminom muna kami ng tuba rito. No? Si nanay tumikim na ng tuba. Yan, anong lasa na yun ng tuba? Matamis. Matamis. Kita niyo mga ka-onyx. Matamis yung tuba. Ang ating mahal na rin, uminom din ng tuba. Ayan, tuba rin ito mga ka-onyx. Oh. Yan. And, kay Ate Rosalie, no? Yun din ang kanyang tuba ang iniinom niya. Siyempre, alam nga naman magpahuli tayo. Ako rin. Ayan, oh. Yan. Isang tumbler to mga ka-onyx. Ano? Kasi hindi kasya yung 1.5 na dalang tuba, no? Ni Aner. Kaya dito namin nilagay yung sobra doon sa 1.5 na bote. Kay Aner, ano? Shout out sa'yo, Aner. Maraming salamat sa pinadala mo sa aming tuba. Napakatamis sa uulitin. Ulit doon sa matamis na nyog yung kukunan at orderan natin tuba. Sarap daw, sabi na Ate Rosalie. Ito na lang po, konti na lang. Muntik na Konti maubos na isang lang. lagok. Magpatulog lang. Halos maubos na ni Ate Rosalie sa kanya. Sa akin, malaki pa yung bubunuin natin. No? 10 puno pa. Pero alam nyo mga ka-onyx, ang tuba pala ay napakaraming medicinal benefits sa katawan ng tao. Ni-research namin ito, ano, sabi nga kung hindi si Ma'am Chelelu or si Ma'am Roda Sancho nag-comment na meron din konting alcohol content siya. And ni-research ko mga ka-onyx, meron niya siyang alcohol content, pero natural alcohol content niya, 2 to 3% lang. Pero napakarami niyang medicinal benefits sa katawan ng tao. Probiotic siya, antibacterial, and marami siyang may tutulong para sa katawan ng tao. Kaya sabi ko nga, madalas na akong order nito kay Aner. Yung pala kasi marami siyang benefits sa katawan ng tao. Yan, sana mga ka-onyx ay meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa vlog namin na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli mga ka-onyx. Tama, si nanay, napakatamis nga. Kasi